ito eh dahil dun sa pag-uusap ni Daddy, saan ka pupunta? nagkausap, Wala na. pwede mo sabihin Ana, nagkausap kayo ng Tita Edna kahapon. Oo. Tapos ano pala, mga kuya tito, ano po, ninonominate po namin si Ate Che to, speak in behalf of, Daddy and sa amin po. Oh, Okay. tato na. Oh, sige. Tapos, so ang representative niyo magsasalita para sa inyo si Cherry. Ganon din sa akin. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na nagkausap ang Tita Edna at si Ana kahapon regarding sa lote. Ang gusto lang mangyari, hindi na sila, yung party nila, hindi nila ibebenta. Kaya Bakit gulo. titibayin natin yan? Oh, sige. Oh, intay mo na. Ito na yung yung pwedeng mangyari. I-explain ng Ate Cherry mo. Cherry. Okay. Okay. Alright. Narinig niyo ako, di ba? Oo. Nabasa niyo lahat yung letter na ginawa ni Giovanni. Okay. Okay, nabasa mo, Tito Noli? Nabasa ko na. Oo. Nabasa ko sa Naintindihan? barangay. Pinuntahan ako Clear diyan. ba? Ikaw, Aris, nabasa niyo ni Mutya? Nabasa ko na ate. Nabasa ko. Okay, so Okay clear sa ako inyo, doon. ha? Si Tito JR na lang kailangan tanungin natin. Ngayon, Okay na nabasa niya, okay na rin daw siya doon. sige. Ako nga doon kay JR bumasa eh. Okay. So yung process na yon na ginawa ni Giovanni is kung lahat kayo as sellers, ibebenta nyo yung share nyo kay Ana at kay JV. Yun ang proseso. Okay. Oo. So ngayon, kahapon, ang nangyari, nakausap ni Ana at saka si Tita Edna, ang sabi ni Tita Edna, as per Gemma, i-retain daw nila yung 30 square meters na share nila sa galing kay Tito Emmy. So ngayon, ang mangyayari niyan, gusto pa rin nila Ana at ni JV na ituloy yung pagpapalipat pagkukuha nila ng shares nila, pero kukunin na lang nila ang share ni Tito Noli, ni Daddy, ni Tito JR at ni Tito Frank. Okay, okay ako diyan. Okay. So, ibig sabihin nun, 120 square meters na lang yung ma-acquire nila. Oh. Correct? Kasama kayo dito, Frank. Siyempre, oo. Kasi bibenta Okay. ni Tito Frank yung share niya kay Ana at kay JV. Okay. Okay. So, yung remaining 30, gusto nila i-retain. Yun nga sana i-explain namin kay JC na kapag ni-retain nila yon, same process will apply, yung katulad nung nasusulat. Ang maiiba lang doon, kailangan nilang mag-share sa bayad sa pag-transfer ng title, sa pagbayad ng EJS, pagbayad ng transfer tax at saka estate tax. Natural. Which is ang mangyayari, more than sa value ng lupa na ibabayad ni Ana dun sa gagastusin nila. Ayun. Ngayon, kung tuloy pa rin kayo, like ikaw Tito Noli, gusto mo pa rin bang ibenta yung share mo kanila Ana? Paano? Gusto mo rin pa rin bang ibenta yung share mo kanila Ana? Oo. Okay. Kayong magkakapatid, Giovanni? Oo. So si Tito, Ari, si Tito JR, agree siya doon? Okay siya diyan. Okay siya doon. So itutuloy. Hindi, So, sa Tito JR naman kung ano mapag-desisyonan, okay siya. Okay. So Okay, itutuloy pa rin yung pagbebenta pero hindi na siya deed of sale kasi agreement na lang to sell ang ibibigay na dokumento na pipirma kayo. Tapos kapag na-produce nyo yung mga requirements na kailangan from you, like for example, lahat kayo kailangan nyo mag-provide ng TIN. Lahat kayo kailangan mag-provide ng 2 valid IDs at specimen ng signature nyo 3 times sa isang papel. Kumpleto na ako. Kompleto ka na? Very good ka, Tito. Dahil dyan may A ka. Sandali lang, maputog ko. May tanong ko. Intak yung bahay. Paano, ilang square meter yung kinuha nila para 30 lang mapupunta sa kanila. Wala, dito alas kinuha nila lahat. Wait. Pupunta tayo doon. Isa-isa Okay, hinihintay ko lang natin, Tito. Pupunta tayo Ika doon. lang to, Hintayin mo, Tito. Mahaba to. Dahan-dahan to. Okay. So, dahan-dahan tayo para lahat cover natin. Kapag na-produce nyo yung mga documents na yon, isi-send namin sa inyo yung agreement to sell, tapos yung EJS na form, at saka yung SPA, kasi ang
based dun sa letter na nalaman nyo naman, ang mag-aayos is yung pinsan ko. So, kailangan natin siya, kailangan nyo pumirma doon. Kapag na-produce nyo lahat ng documents na yon, agree naman sila Ana at JV na magbigay na sila ng paunang bayad na 120,000 pesos for each family member. Kayo ni Giovanni, Ari, San Mucha, isa na kayo doon as 120. Okay, Okay? pwede ba, teacher? Ang representative lang namin si Kuya, ganun. Pwede ba yun? O, pwede naman. Ay, hindi. Hindi. Kailangan pumirma pa Okay, rin kayo. okay. Kasi malayo si Kuya, pwede ako na representative para sa pirma na lang. Hindi. Kapag gasusin mo pa kami ng SPA. Wag Lahat, na. lahat, pipirma Wag na tayo. lahat Sige. na pipirma na. Ate, para wala. pakiulit lang yung ano ba yung tawag? Mga requirements? Yung tin ba? Kailangan ng tin sa bawat isa. Si Tito JR, kailangan ko ano niya ng tin. Kailangan Kami sa tatlo? isang papel, ipa-photocopy nyo, colored, yung 2 government valid IDs na may signature. Ha? Yes. Tapos sa papel na yon, 2 ID, tapos 3 specimen ng signature nyo. Kasama na doon yung tin number. Ha? Okay, ate. Kasi pag naano namin yun, bibigyan na kayo namin bibigay namin agad Kaya kila. Oo, lahat ng mga nasa Manila, ibigay nyo kay Ana. Okay. Produce na. Magandang maaga, produce na. Kapakasimple nun, tin. Oo. Kasi willing naman sila, Ana, na bayaran kayo para Okay. mag-move na tayo. Kasi Tama. kapag hindi na-gather lahat ng documents, walang way na mag-move forward yung pagproseso. Ate, tanong na lang, ate. Ah. Ate, wala akong tin eh. Ay, kailangan kumuha ng tin. Kuha ka ng tin. Okay. Mandatory yon kapag Pwede pag bang- nag-process ng Sa transfer. munisipyo, di ba may kilala si Lea yung kulot? Di ba pwede Hindi. tumulong yun? Si Maida? Iba yun. Ay, tin ka ba? Sige, Iba balik yun. ko na lang ako. Sabay tayo, tol. Magre-range, lost ID ako. Saan ba? Saan? Hindi ko alam eh. Sa Sa Pasig Tio Bolivar Hall. na? Los Si Sama Tito. nyo na rin si Tito JR, ha? Ano ba Si na Tito wala ganun sa'yo? din. Okay. Sabihan ko na lang. Okay. So, okay na tayo sa documents, ha? Okay. Okay na kayo. O ngayon, mas magtatagal ang process ha kasi since ayaw nilang mag-cooperate, so sila ang proseso magtatagal kaya nag-retain sila Ana ng 30,000 from the original na 150 is para kung meron pa silang kailangan from you habang ongoing ang process, kailangan nyo i-produce. Kailangan nyo makipag-cooperate na ibigay nyo. Kapag lumabas na yung title na nakapangalan na kay Ana at kay JV, then i-release na nila yung remaining na 30,000. Okay. Okay ako dyan. Okay ako dyan. Okay. Ngayon, yun nga sasabihin, para malaman nyo lang, ang sasabihin namin kay JC, since ayaw nilang makipag-cooperate, gusto nilang i-keep yung 30 square meters nila, ang unang process dyan is magkikreate kami ng MOU, parang Memorandum of Understanding, between sa buyers, sa Ana and JV, at sa kanilang 3, na may mga conditions yung MOU na yon, na the moment na kailangan makapag-cooperate sila, makipag-share sila sa gastos ng pag-transfer, tapos mag-cooperate sila, like kung kailangan mag-sign, mag-produce ng documents, kailangan ibigay nila yon. At the same time, papasurvey yung lupa para ma-identify saan yung kanila. Okay? Pag dumating yung time na lumabas na yung titulo ng lupa, nakuha na nila Ana and JV yung 120, i-demolish, which is part of the construction, kasi magpapatayo sila Ana, i-demolish yung current bahay nila, Tita Edna. So, kailangan, kung gusto nila pa rin tumira doon, magpagawa sila ng bahay na which is within the 30 square meters lang nila. Yes. Yun. Kasi wala namang consent ng mga tito sa kanang daddy, pinatayo lang bigla yun. Yes, correct. Kasi since kung babalik sila, sasabihin nila na paano naman yung existing structure, paano yung value nun, actually illegal yung pagtayo nila nun kasi walang approval from the other members. Diba? Nagpatayo na lang sila. So yun ang consequence nila. Sige. Intindihan ko. Ng bahay eh. Nagigets nyo ha? O yan. Bis nakaka-uwi kami dun eh. Dati eh. Bigla hindi na kami nakauwi eh. Ana, ang naiisip ko na lang from di ba sabi ni Ate Milet, papacheck pa niya sa LRA kung pwedeng i-proceed yung title nyo tapos i-withhold yung kanila.
Kung during this process, hindi sila nagpo-produce ng share nila, ng bayad and all, i-collateral mo yung 30 square meters nila. Huwag mo ibibigay sa kanila yung ano, kung ano man yung right para sa kanila, i-keep mo sa'yo as collateral. Na eventually, kung hindi sila makapag-produce ng binayaran mo, kasi kailangan mo mag-proceed, di ba? Kailangan mo magbayad, kailangan mo mag-release ng pera para umabot sa hanggang pag-issue ng title. I-collateral mo yung 30 square meters. Nagets mo ako? Sige. Ayun, maiksi lang kasi wala si JC. Ayun nga. Maiksi lang Okay lang ako. yung mapuproduce yung mga documents. Baka this week ate. Okay, sige. Dalawa lang naman yung requirements. Oo. Yung tin lang naman yung slightly mahirap medyo kasi kailangan mag-produce. Pag meron bang tina dati, ipapa-verify mo na lang sa computer yon. Ano Oo. pa kaya? Ang Oo. kukunin, Ano dati? KIR, ha? Oo. Okay na. Magiging concern na natin itong side na tong tatlong to, si Gemma, si Tita Edna, at si JC Boy. Kung wala silang kooperasyon, hindi rin ito masisimulan. Hindi, Oo. ang pwedeng gawin Ayun na, kuya. Yun na nga yung option ni Ate Jane. Sinasabi ni Ate Jane option. Kung ayaw lang makipag-participate, ipapa-reserve yan. Kunin nila yung 30 nila. Doon sila sa likod. Hindi, kailangan din kasi natin ma-explain sa kanila. Hindi yung pwedeng tayo lang Oo nga, nag-uusap. di ba kuya, ang cut ng lote, di ba ang frontage, ang cut ng lote, 5. 5 ba? Ganun ba? O meron, kasi paano ba yan? Palapad na panty? Aris, bali 4 na lang kasi nakuha ko na yung parte ko. Dito. Hindi dito. Isa-survey yan pati bahay nyo. Tama ka pa rin doon sa survey eh. Sa division. Yung parte ng 4 pa. Di ba? Hindi, Tito. Isa-survey yan as a whole. Kahit na existing yung bahay mo. Tapos, kung lumagpas kayo, then kahit pa paano, makukover na yan ng 120. Huwag kang mag-alala kahit lumagpas ka. Wala kang marinig sa amin kasi dito ka namin. Saka, ang inaano natin, Tito Frank, yung ayaw nilang makisama. Samantalang noona, pinapipirma kami, dahil bibili nila yung ngayon ayaw nilang makisama. Pinagawa nila ang bahay na nanahimik bahay ng lola. Imbis na nakakauwi kami magpipinsan, nakatutulog kami dyan. Hindi na nga kami nakakapasok di ba? Hindi na kami lumaki sa anong yan. Kaya yung sinasabi ni Ate Che na consequence, ano nila yan? Tapos sila pa magmamalaki na ayaw nila. Kung ayaw nila, mapipilitan tayong Kasi kaya yun naman dati natin hindi nagagalaw dati yan dahil kay Tito Emmy. Diba? Nahiya tayo kay Tito Emmy. Kung tutusin nga, baka simulan niya na hindi rin alam ng Tito Emmy na pinaayos yung bahay, di ba? Yun lang. Di ba parang maganda? Kasi si JC. Ana. Para ma-obligan mo. Nakausap mo ba si Tita Edna kahapon, di ba? Pwede rin. Kunin nila. Yun ako mo nga. Kunin nila yung parte nila para ma-obligang, sobra ka doon sa bahay mo. Kukunin nila yung parte. Sabi ni Commander. Hindi, yun na nga yung pag magpapasurvey ka. Tapos, Parang nga ma-obligang mag-bob na eh. hindi, paano nila anong ibig mong sabihin kukunin nila yung parte nila? Di ba binibili mo na nga yung parte nila? Hindi nga. Palalabas, kinukuha na nila. Bawa, yung kay La Jobel. Kukunin ko na yung parte ng dati ko. Si Nole. Kukunin ko na rin yung parte ko. Si JR, kunin ko na yung parte ko. Pwede, mauobliga siya magbumda doon sa kung saan man. Sa dulo siya, hindi siya pwedeng nasa gitna siya. Oo, kuya. Kaya sila matatalo Anong question dyan. mo, Tito Frank? Ano raw, Ana? Sinasabi ni Daddy, kunin daw nyo yung parte nyo para ma-obliga sila Para ma-obliga na sila mag-move. Pag-move siya. Sinasabi ko, yun na nga yung na-explain ni Tita kasi binibenta na nga yung sa inyo, sa amin. Ganun, parang ganun na nga rin yun kasi magpapasurvey ka. Ang point ko lang doon, para ma-obliga siya. Malaman niya na kinukuha na ng mga family members yung Para kinukuha na yung parte nila. Tapos tsaka babayaran.
Hindi, dito kung gusto mong mangyari yon, so pag papasurvey mo yung lupa, ikakat pa natin siya into 5? Hindi na. Parang Parang information na ng tatlo kaso nga. Di natin may Hindi kasi information. parang Explain niya kagabi. parang kunyari lang na sila Jobel, kinukuha na yung parte ng dati niya. Verbal lang. Oh, parang ganun. Oh, si Nole, kukunin ko na rin yung parte ko. Oh, ganun. Oo, dito. Ganun nga kasi pinag-usapan namin nila Tito Noli nun eh. Kung ayaw lang makipag-cooperate, ganun lang ang gagawin. Di kunin na yung parte-parte. Mapipilitan sila ngayon. Kasi gigibayin dahil na sila talo. I don't think na maganda yung suggestion na gano'n na kukunin mo parte-parte. Kasi at the end, pwede silang pumili na nasa gitna sila. Diba? So, ang gagawin mo na nga lang, aware naman sila na yung 4, kayo, binibenta nyo yung share nyo kay nila Ana. So, kukunin ni Ana as a whole na 120. Kasi pag sinabi mo parte-parte, pwede silang pumili na, ako ano, dito kami sa gitna, amin yun. Oo Diba? nga. So, ibigay na lang as a whole kanila Ana 120. So hindi naman sila pwedeng nasa gitna. So obviously dapat sa gilid sila. Pero either way, kahit sa gitna sila, igibayin pa rin yung buong bahay na yun. Hindi sila pwedeng sa gitna. Hindi pwedeng either way, Daddy. Talagang nasa gilid sila. Hindi, kung Yung example nga existing- na napagkasundo ako, gusto niya gitna. Pero bigibayin pa rin yung bahay na yun. Gigibain in terms na hindi fully gigibain. Kuya ko Kasi sa saling ganun. Dapat pala yan, palabunutan na lang yan. Palabunutan. Palabunutan na lang yan, katulad Hindi, ng Wait, Ako magpapabunot, gagawin natin Wag, sa dulo. Aris, please. Huwag kayong magpalabunutan kasi kapag pumunta sa kanya yung gitna, hindi mabibili nila Ana yung property. Kaya nga. Mali yun. Palabunutan. Binibigyan niyo sila ng option na magkaroon sila ng alas against you. Okay na yun. Dapat na doon sila sa Okay. dulo. Doon lang sila sa Yun, dulo parang- kasi ang kukunin niyo 120. Masamating sa dulo na sila. Parang ano lang natin, naglaro lang sa isip ng daddy. Bahay nila, tita, Okay lang yun, JB. Okay lang yun, yung nasasabi ng daddy mo yung mga option, yung mga pwede mangyari. Naman. Okay lang yun. Pag pina-survey ang lupa, ipapakat na natin kaagad na ito yung 150, papakat na natin yan dun sa magsa-survey na gumawa ka na dyan ng asan dyan yung 30. Makikita naman nila na pag pumunta sila sa bahay nyo, may existing bahay, which is yung sayo, yung Ana. So yung bahay nyo, sasabihin natin na hindi yan kasali dun sa mawawala. Yung bahay nila Tita Edna ang masisira. So kailangan mag-create sila ng isa pang, dun sa mismong drawing may maliit na portion doon na ito yung 30 square meters na dapat kay Tita Edna. So dapat doon siya sa gilid. Sa likod. Hindi ko alam kung ano yung itsura, pero basta Parang- nasa side siya, kailangan mo Pwede sa likod, pwede sa gilid o likod eh. Pwede sila. Yung pinto Kasi ng dating Yung- kusina ng lola. Oo. Ni Lola, Di ba? Malaki ano ba yun eh. Yun nga, May gusto ng silita. Tito JR din dati eh. Mo, ano yung tinatanong mo? Hindi, wala na, okay na, Ana. Okay. Ano, natigil. Wala pa rin silang Kasi hindi ba nila naisip, kaya lang naman natin hindi na ano yun dahil buhay ang Tito Emi, nahihiya nga tayo, di ba? Pero kahit nung mga panahon na wow, buhay ang Tito Emi ngayon, kailangan na natin, di ba? So wala tayong Kailangan kasi na ng hindi naman natin sila pinepersonal. parang Ayun pa pala, ang nakalimutan namin banggitin, kasi the moment na lumabas yung unang option, di ba, sa unang letter ni Jove, Nandito kapag ata lumabas ang title na kay Ana at kay JV, Kuya, ito ata si JCO. Explain niyo sa kanya. Ayun ba, JC? Sige, pasok, JC. Baka siya to, yung Xiaomi. Saan? Di ba si JC to, Xiaomi? O, Cherian, from the start, Kunin pakiulit wala mo nga, eh. please. tubig. JC. Hindi, kayo mo muna magsalita kung sino tong isa. Baka niyaramdaman. Itong naka-Xiaomi? Oh, Pinapakita. kasi makikita mas Pinapakita. ayan Wala eh. Ito si JC, pabayaan muna natin siyang air nung side nila Gemma and Tita Edna para marinig natin yung side nila. Okay. Go. Hi, JC. JC Boy, kamusta ka? Wala kang mic. Yung mic mo Mic naka-off. ka.
Sisimulan ulit. Ka, Jay, ayan. Hello. Ayan yung muna. Hello. Hi, JC. Ikoy, dahil mo fans. Ha? Oh, Sa batag dito. Aray ko. Magkano ba abutin pa po yung sa ano? Yung sa BR? Ano? JC, explain ko sa iyo yung process ha, para mag-clear sa inyo ha. Yung pinadala na sulat ni Jove, yun yung nabasa mo yun? Yung mahaba? Okay. Yung process na yon is kung lahat ng members ng family na yung mga anak nung matatanda is ibebenta nila kay Ana and JV yung proper yung shares nila, yun yung proseso. So, kayag naman sila Ana at JV na sagutin nila lahat ng taxes sa pag-transfer kung ibibigay ng buo yung lupa sa kanila. Okay? Sasagutin lang ng mga sellers, which is kayo, sila Joe, tapos sila Tito Noli, sila Tito JR, yung kung meron kailangang courier, yung magpapadala ng dokumento, yung pag-produce nyo ng mga IDs nyo, mga Xerox copy, minor lang na kayo, yun ang gagastos inyo. Pero since sabi ng mama mo, gusto niyang i-retain yung 30 square meters, so ngayon, kayo at makikipag-share kayo ng gastos kanila, Ana. Apo. Okay. Ang unang gagastusin nyo, yung extrajudicial settlement. Yung extrajudicial settlement, kasi since walang iniwan na document or will ang dalawang matanda, so ipaprocess yan from the date na namatay yung dalawang matanda up to the very present, yun ang babayaran. May calculation yon, may tax yon. Tax number 1 yon. May kasama pa yan estate tax. Kasi ililipat nung dalawang matanda doon sa 5 anak nila yung property. Tapos, meron pa yan, within that, sa isang stage lang yan ha, may babayaran kang extrajudicial settlement, may babayaran kang estate tax, may babayaran kang transfer tax. Estate tax, baka sakali makamura kayo kasi may amnesty. Pero ang transfer tax, wala. Okay? Second step, pag nalipat na sa 5 anak, then that's the time yung 5 anak ililipat dun sa 2, which is yung pamilya mo at kanila Ana at JV. Other process yon. Magbabayad ka doon ng estate tax, magbabayad ka ng transfer tax, wala na doon yung extrajudicial. Okay? So bawat stage na babayaran ng paglilipat, may taxes involved. Okay? So yun, kung i-retain yung 30 square meters nyo, yung value na maglalabas kayo ngayon ng pera kasi hindi sila Ana maglalabas ng pera on your behalf. Apo. Okay? So kung may time na kailangan magbayad, so kailangan mag-produce kayo para ma-process yung paglilipat. At ngayon, magkikip, pati yung pag-abot na, pag nalipat na sa inyong dalawa, sa pamilya mo at saka kanila Ana yung title, yung property, then that's the time na isi-split yung title into 2. So may process na naman na babayaran in between. Okay. Gusto mo bigyan kita ng numbers para malaman mo exactly kung parang may idea ka kung magkano ang gastos? Hindi, ganito na lang, teacher. Kasi nag-ano lang kami nyo kay mama kasi kumbaga wala pa kami malilipatan sa kanya eh. Kaya yun ang unang ano namin. Yung lipat naman, JC, pumayag naman sila Ana at JV na habang in process yung pag-aayos ng property, kahit na ibigay nyo yung share nyo sa kanila, hindi pa naman nila paalisin si tita. Matagal yon, it will take months. Plus, pag lumabas ang title ng lupa, matagal din yon. Siguro roughly mga, swerte ka na kung within a year lumabas yon. Tapos pag lumabas na yung title, yung buong property na bigay kanila Ana, binibigyan pa si Tita Edna ng palugit na 30 days pa to transfer. Hindi naman ibig sabihin pag nagbayaran, alis ka na. Hindi. Naintindihan naman nila. It takes time. Kasi ang mas mahirap ngayon,
since gusto nyo i-retain yung 30 square meters, yung value ng 30 square meters nyo is not enough para sa pagbabayad ng mga tax. Parang hindi, doesn't make sense. Magtatapon kayo ng pera para lang sa kapiranggot na space. Gets mo? Kaya mas better i-convince mo si Gemma at mama mo na ibigay na lang yung share kanila, Ana. Okay. Ano, di ba, kung pagkatunahan natin namin kanina, sabi ko, sige, kung ganun malaki rin ang gagastos din, di, ano na lang namin yung share namin. Mas better yun. Kasi susuportahan naman kayo nila Ana at saka nila JV. Hindi naman kaagad-agad paalisin si tita. Kasi it will take time. Alam mo naman ang processing sa BIR at sa munisipyo, matagal. Ayaw ni Joe magbigay ng example. Bibigyan kita example. Yung pinapaayos naming lupa since last year, anong month yan, Adi? October, last year. Until now, waiting pa rin kami. Kasi hanggang ngayon wala pa rin. Pero inaasikaso yan. Nagmo-move kami. Nagbabayad na kami ng taxes. As of this time, nakabayad na kami worth 500,000 na taxes. Wala pang EJS yun, ha? So isipin mo, yung pag in-include pa yung EJS, mas yung value ng lupa na 30, hindi sulit eh. Para magtapon ka ng ganung pera sa 30. Bumili ka na lang ng ano. Convince mo na lang yung mama at si Gemma. Kasi ako na po mag-ano na yung lang namin yung share namin. Oo, mas better na lang ganun. Para hindi na rin kayo mahirapan. So, ano na tayo ha? Okay na yan o i-confirm mo pa sa kanila? Okay na po yun. Okay na. O, ibibenta na lang ng buo. O, clear na kayo. Yung requirement, isan JC. Stick tayo dito. Process na. Ano lang ako? Paano pala yung sa bahay? Yun, nagtatanong yun. Yung bahay, hindi yun kasali sa value. Kasi nung nagpagawa kayo, walang approval yun ng mga share members. Meron daw po. Ang nagpaalam ka amin yun kay Tito Ede. Sabi niya, sige, paayos nyo. Wala kaming alam. Ayun ang sabi ni Mama yun. Walang writing in writing. Kung meron man verbal, walang in writing. So wala ring evidence na pumayag. Kaya hindi rin siya makukonsider. Kailangan talaga may in writing. Yun ang problema. At saka dapat hindi lang kay Tito Eddie. Dapat Tito Eddie. Kay Daddy. Pa yan? Pamangkin ka? Oo. Hindi lang kay Daddy. Dapat lahat sa members kasi yung pagkuha nyo, hindi nyo naman alam na party ba to ni ano o party ba yan. So dapat lahat ng members nung inheritance kinausap at may writing. Sige pa. Sabihin ko na lang. JC, kailangan namin ng support na pag kailangan ni Gemma ng tin. So, kuhaan mo siya ng tin. Kahit nasa abroad siya, kailangan makuhaan mo siya ng tin. At saka si Tita hindi ko siya makuhaan kasi lahat ng ID niya is Japan. Okay lang, hindi. Pero kahit passport niya, Japanese passport siya? Oo. Hindi kumbaga parang hindi ko alam kung alam po hindi dual ata yung passport ni. Sige, itatanong namin yun doon sa mag-aayos. Kung kunwari sa akin, may idea ko. Kasi kung alam mo, ang pagkakaalam ko lang pero hindi ako sure, kung hindi siya Philippine passport holder, wala siyang right dun sa property. Hindi ko lang matanda kung dual yung niya, passport. Tatanong ko rin. Sige, tanong mo. Pero kung makuhaan mo siya ng TIN, gamitin mo yung Philippine passport niya para makuhaan mo siya TIN. Kailangan natin yun. Sige po. JC Boy, tanong ko lang, yung decision mo na yan, in behalf na dun sa ate mo at saka kay Mama Edna mo? Kuya. Okay, very good. In-expect namin na within the week, maibigay nyo na yung dokumento kay Ana para mag-start na tayo. So, ang mangyayari, yung documents na manggagaling. Sabay mo tayo? Oo. Yung documents na manggagaling doon sa mag-aasikaso, idadaan mo na kay Jove. I-review namin. Pag umokay na siya, then pirmahan ni Jove, isesend niya kay Gemma para mapirmahan ni Gemma. Then from Gemma, sasabihan siya na i-courier niya all the way kay Ana. Tapos si Ana nang mag-collect na lahat.
2 valid government IDs. Kaso nga lang sa case ni Gemma, kung hindi siya passport holder. Kaming tatlo. Sa isang tao, 2 government valid IDs. Okay? Tapos, sa isang papel, ipaserox nyo 2 ID, tapos specimen ng signature nyo, 1, 2, 3, tapos yung team number. Okay? Ano pa? Ate Che, Oh. yung national ID, pwede isa na lang yun, national ID. Hindi. National ID, pero magdagdag ka pa ng isa pang ID, just in case. Okay. Death certificate pala ng daddy mo, JC, may kopya kayo? Meron. Kung kukuha na lang sa City Hall. Oo. Pero kung ang kukuha sa City Hall, kailangan may tatak yun na na original siya, ha? Certified true copy. Tapos ibigay mo rin yan kay Ana. Jerry, Ready? Tito, ano tanong mo dito? Ano daw? Hindi maintindihan to. Dito, Chappy ka, lapit ka ng konti. Si Ma'am Gapit ng ano mo. Dito, tanong mo. Ano tanong mo dito? Wala na. Kaya mo na. Okay. JC, ang isa pa, kunwari, nagpirmahan na, ha? Napirma na lahat ng documents. Ito, i-add ko lang uli, sinabi ko na kanina. Magbibigay na sila, Ana, ng paunang bayad na 120,000 pesos. Okay? So, pag napirmahan na yung mga dokumento na bigay niya na lahat ng kailangan, magre-release na sila ng bayad, 120,000 pesos. Yung 30,000 pesos, i-release nila yon kapag na-release na yung title sa pangalan nila. Para lang security nila na anytime na kailangan nila ng additional signature sa inyo, may ibigay nyo. Pero for sure, ibigay niya sa inyo 150. Sa lahat yun, sa lahat. Apat na parte yun. Okay, no problem sa amin. Sa 5 parte. Tama, 5. Okay? Apo. Ana, may tanong ka pa? May tanong pa kayo? Wala na. Clear na, ha? JC, so, ang unang natin, walang bawian. FYI lang, recorded to. Kasi para maalala natin. Si Job, ang secretary, magsisend siya ng minutes sa lahat. Wala ng minutes. Wala ng minutes. Okay, agree na, ha? Kasi para hindi na magulo, tapos maayos na, mag-move forward na. Okay? Okay. Sige, yun lang. Leia, welcome. May katanungan pa kayo. Leia, sa swimming, Leia. Leia, ka mo sa swimming. Si JC. Wala, nasa biyahe pa kami, kuya. Malaking tanong. Wala na pa, kuya. Wait na. Sitting. Asan Tito JR? Asan ba, Daddy? Asan ba? JB, okay. Ang sa kanya, kung ano mapakasunduan, okay siya. Kaya yun, ayun lang naman, okay na siya. Sinabihan pa nga ako magsusum na, sabi sa akin. Tapos lumabas. Sabi sa akin, kung ano mapakasunduan niyo, okay ako. Kunin mo yung number ni JC. JC, pwede makuha yung number mo para madali kang makontak. May number ako dyan eh. Hindi, double JC check. Boy, 0915-903-8001. Sagot ka. Sasagot ka. Pero kasi, nanginginig sa umaga kasi ang dami namin gawain dito sa barangay. Dati rin, di ko rin maano eh. Okay, then it's good. At least maganda yung outcome ng meeting. At least agree na lahat. Move forward na tayo sa process. So ano ulit ang first step? Ngayon ang gagawin? So ngayon, yung surveying, Ana, kung magpapa-survey ka, para na lang sa'yo yon. Hindi ka na, lahat na ng gastos, ikaw na sasagot. Kasi pumayag na sila, JC. Say yes, wag ganun, kasi hindi recorded ang tanong. Yes. Okay. Ngayon ang first step? So ang first step ngayon is gather all the documents na kailangan from you. I-send nyo yan lahat kay Ana. Okay. Tapos tayo, magsisend tayo ng documents na to sign off. Habang sinesend nyo yung dokumento na kailangan,
gagawa na ng kontrata. Kontrata ba ito? Oo, balik tayo dun sa letter mo na deed of absolute sale. Oh, yun. Gagawa tayo ng SPA, tapos yung EJS. The more na mas maaga natin maasikaso lahat ng documents, the more na maaga rin ma-release ni Ana yung bayad niya sa inyo. Correct, Ana? Nandiyan lang naman, waiting lang naman, di ba, to be released. Ang tanong, preferred nyo ba cash or check? Tito Noli. Tito Noli. Cash or Hindi check? si Arvin nakikisingit doon sa Tito Noli. O diretso sa Check bank? para sa shal. Tito Noli. Ay! Anong gusto mo? Cash or check? Nakabang na sa alin-polis ko dito eh. Okay. Isosyo mo muna sa akin yan, Tito Noli. Sige, tanungin mo. Sige, pera mo ha. JC, cash kayo? Si Carla. Apo. Hindi, ayun. Okay, okay, check. Hindi, sorry, kayo tatlong magkakapatid, check na lang kayo para pasok sa bangko. Si Tito JR, for sure, cash yun. Asyo. O yan, Ana ha, prepare mo na yung ibabayad mo sa kanila. Kaya, Aris, Ako yung sa yan. 10 bank transfer. Account nyo. Ha? O sige. Han, bibigay ko sa yung account number. Pagka nakapirma na lahat. Kaya buwas Please. eh. Nasa sa inyo na yung yung Kaya buwas ko yung deposit ng pera. Action na Mga yun. ako na. Ha? Ano kuya? Oy, taga. Sabi ni Oh. Ivan, bank transfer sa pangalan niya. Oo, sige, pwede Okay. din. Para hindi na kayo magbibilang. So si Ivan ang sisilip ng Tapos dito ang ha. budget mo dito, para hindi maubos, 50-50 lang araw-araw ha. paper daw namin. Pag-jogging mo, pag-jawpan mo. Sila JC, kay JC na lang. Oo, Cash, yes. Kapag yung pagkahati mo, Cash JC. sila. Cash Oo. natin. Kakash ba? Papapirmahin, pag natanggap niyo yung pera, papapirmahin kayo ni Ana ng acknowledgement receipt. Pirmahan niyo, bibigyan kayong kopya. Okay. So, ibig sabihin, Leia, sa side ng Tito Ivan, Tito Noli, JC Boy, si Tito JR, Aris, tulungan mo. Kayong dalawa, kailangan i-prepare nyo na yung yung dokumento, nasa inyo na yung action ngayon na kailangan ma-process na. Okay, kuya. Okay, kuya. Okay, JC Boy, Thank you na marami. hindi to, wag sana kayo magdamdam sa sitwasyon na to ha. Sige kuya. Hindi nagtatabo yan yung mama mo doon. Pero kailangan lang gawin to kasi Para maayos na yung para maayos sa lahat. Kasi kasi habang nagtatagal, tumataas ang babayaran ng taxes nila, Ana. Apo. Ganun din nangyayari sa iyo noon. Tataas din ang taxes na babayaran nyo kung re-retain yung 30 square meter. Basta, nandito lang naman kami kung ano yung matutulong namin sa iyo kung sa paghanap ng bahay ng mama mo. Kaya ko mag-research sa sa internet kung kailangan niyo saan kayo titira. Saan siya titira. Sige kuya. Susunod ka ba sa Canada? Mga 1 year pa. Game pa pang pamasahe. Ano yung mga yelo ha? Halo-halo. Halo-halo. Saan kayo sa Canada? Winnipeg. Manitoba. Malamig to. Maganda. Okay. Yayaman ka doon. Kasi yung mga skill mo, natataas ang bayad doon. Mga electrical, mga Bumbero. Ako doon. Truck driver. Oo, ang laki ng sweldo nun doon. Yung tiga sa amin dito, ganun lang siya. Ito ang laki ng sweldo niya. Lalo kung mason ka. Marunong ba mason, Welding lahat. Yun ang pinakamalaking bayad yung mason. Magkano yun? Per hour yun. Pero pinakamalaki daw doon driver. Truck. Ha? Driver? Truck. Okay, bumbero ka. Ayaw mo naman yung kasi bumbero. Malaki-laki yung dinadrive mo. Ano ba tawag yun? Fireman. Paralar. Okay na. Sa Anes, may tanong pa kayo. Okay. Okay na. Okay Jordan. na. Sige, ingat. Thank you. Okay, sige. Okay na. Okay. Ito Frank, Tita Lita, may tanong kayo? Wala. Salamat na lang.
Salamat sa inyo Thank lahat. you, thank you. Okay. Si Lea tulog na. Oh. Sa taulo. Si Harvey. Si Harvey. Oh, sige Ay, na. saan? Bilang ka ng isang tawad, papadalag tayo ng piece and JC ng ano ha? Ng snow. Sabihin mo kay Sanji. Okay yung mga decision Okay. mo. Sabay na ba kayo ni Casey, JC? Oo, sabay na kami. Saka yung bayo ko. Tatlo kami. Ayos. Sige. Paano ba ako maka-out? Kasi hindi charge pa. Hindi ako makaka-out. Okay na. Okay na. Okay na, sige na. Sige, bye-bye Bye. po. Thank you mga ate, Thank you, kuya. thank you, Salamat. thank you lahat. Thank you. Thank you. Sakto, empty bot eh. Meeting end na. Thank you.